Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita So, everyday. ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga. So, marami po nating tatalakayin mga Kadabarkads, kaya sana po ay tapusin ninyo ang update natin hanggang sa dulo. Simulan natin dito sa bagong segment po ng Itbulaga. Ibinalik po nila etong segment na Porinoy, pero this time, the AFAM invasion naman. And marami nga po ang nakapansin na itong si Atasha Mulak mga Kadabarkads, bagay na bagay sa kanya ang segment na to. Ganon din si Ryan Agoncillo. Sabi nga po ng marami, finally, nahanapan na rin si Atasha Mulak ng babagay sa kanya na segment na which is itong Porinoy, the AFAM invasion. Kasi mahusay po si Atasha mag-English, mahusay din po siyang mag-Tagalog. Samantalang good news mga Kadabarkads dahil ang TV5 programs are expected and welcoming Iliganons this second quarter of 2025. Ongoing construction of the expansion and renovation po of PLDT Iligan Building. So eto po ipapakita ko po sa inyo ang ongoing na construction para po dito sa TV5 Iligan. So, nakakatuwa lang dahil ang TV5 ay patuloy po na nag-e-expand. Ibig sabihin lamang nito ay patuloy at parami na po ng parami ang sumusuporta dito po sa programa ng Kapatid Network. Samantalang kakapasok lamang po na balita mga Kadabarkads dahil itong si Ellie Buendia, ang vocalist po ng Eraserheads, ay meron po ulit paglilinaw. Kanina nga po ay nagpa-interview po siya sa News 5 at sa iba pang mga media tungkol dito sa kanta nilang Spolarium na kung saan ay inuugnay po ng mga ibang netizen na tumutukoy daw ito kay Bossing Vic Soto at kay Boss Joey De Leon. Maraming beses na po niyang nilinaw ang tungkol dito at ito na nga po yung pinaka-latest na kanyang paliwanag sa News 5. Sabi dito ng News 5, may paglilinaw ang vocalist ng Eraserheads na si Ellie Buendia tungkol sa mga kumakalat na teorya tungkol sa awitin nilang Spoliarium. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito? So napanood ko nga po yung interview dito po kay Ellie Buendia. And mariin niya pong sinabi doon na itong kanta po nila na Spoliarium ay hindi po tumutukoy kay Pepsi Paloma or kay Bossing Vic Soto. Napakalinaw po noong sinabi nitong si Ellie Buendia sa News 5 ngayong hapon lamang. Kaya sana po sa mga nag-uugnay at patuloy na inuugnay kay Pepsi Paloma and kay Bossing Vic Soto itong kanta nilang to, sana naman po ay magsitigil na kayo. Dahil mismong si Ellie Buendia na po ang naglinaw ng lahat tungkol sa tsoryang yan. Ngayon, since nagpa-interview nga po itong si Ellie Buendia sa mga media, binigyan naman ito ng kahulugan ng ibang mga netizen. Sabi nila, kaya daw nagpa-interview itong si Ellie Buendia dahil maglalabas daw ito ng panibagong kanta. Katulad po ng komento ng isang netizen dito, pustahan, may bagong kanta sila tungkol sa pag-ungkat ng kanta nila. Well, tingnan natin. Samantalang, talakayin naman natin ang tungkol dito sa inilabas ng Supreme Court na hatol laban dito sa kalaban po dati ng TVJ laban po sa titulo na Itbulaga. So nakita ko lamang po sa post ng Dipolog, Buy and Sell and the Traders na Dacac Beach Resort and Romeo Halusos daw ay pinagbabayad di umano at pinasauli sa totoong may-ari yung lupa. So, eto po yung mga inilabas no ng Supreme Court. Hindi ko na lamang po iisa-isahing lahat. Pero pag-uusapan natin yung mga importanteng dapat nyong malaman. Sabi dito, finally, the CAC and the Lusos are also liable to pay interest for both unpaid rent and reasonable rent for use and occupancy of Lot 8771 since
These do not constitute loans or forbearances of money. The proper interest applicable is 6% per annum. Accordingly, the present petition is denied daw. The decision dated June 28, 2018 of the Court of Appeals, Cagayan de Oro City, 22nd Division, and resolution dated January 25, 2019 in the Court of Appeals, Cagayan de Oro City, former 22nd Division, NCA GRCV number, ayan, di ko nang babasahin, affirmed modification as follow. Number 1, petitioners, the Cac Beach Resort Corporation and Romeo Halosos are ordered to vacate the subject land and to return the same peacefully to respondents spouses Jose Maria. So ayan, pinapabalik po yung lupa dito kay Mendoza and Pilar L. Mendozana within 30 days from finality of this decision. Number 2, the permanent and fixed improvements found on the subject property are declared owned by the spouses Mendezona. So, kanila po talaga yung lupa doon po sa ayan, spouses po ni Mendezona. Number 3, petitioner are ordered to pay the spouses Mendezona 93,463.28, representing the unpaid rentals from August to December 1992 until December 31, 1997 with interest at the rate of 6% per annum from April 2, 2003, filing of the complaint until fully paid. Petitioner are ordered to pay the spouses Mendezona reasonable rent 4,000 per month for 1998 and the annual escalation of 2,000 in the monthly rental rate for the succeeding years until they vacate the property. The total amount shall earn interest at the rate of 6% per annum for April 2, 2003, filing of the complaint until fully paid. Petitioner are ordered to pay moral damages in the amount of 500,000 and exemplary damages in the amount of 1 million to the spouses Mendezona. The total sum of the amounts awarded herein shall further be subject to 6% legal interest from the date of finality of this decision until full satisfaction. Ayan mga Kadaver Cards, nagbayad pa pala ang mga halushos ng milyon dito po sa kinuhanan po nila ng lupa at ngayon ay naibalik na nga po doon sa totoong may-ari. So ayan, patong-patong na po no mga Kadaver Cards yung kamalasan po na nangyari sa kanila buhat ng nawala po sa kanila ang Tito Vic and Joey and syempre ang Itbulaga. So sana 'di ba ipinag-isipan muna nila yung magiging desisyon nila noon. Di sana 'di ba meron pa silang income every month. Kaso nyo nga, nawala na nga Itbulaga, nawala pa sa kanila yung kinamkam nilang lupa, 'di ba? Doble-doble po yung kamalasang nangyari. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaver Cards? Hanggang dito na lamang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.